Hello guys, dito po tayo ngayon sa Hobby Alley. Ngayon po ay mag-unbox po tayo ng Firelord Particle Awakening Armament. Ito po yung isang version ng Firelord na yung iba yung kulay niya at yung may parang mas okay yung flame effect compared sa normal Firelord. Tignan natin ngayon sa box kung ano yung mga content and kung ano ang lagay ng wrappers. Hindi ganun ka nipis ang box at naka-secure po siya sa brown box tulad ng ibang third party kits. Ayan po, makikita nyo kaagad pagbukas pa lang ay itong dalawang effect parts. Medyo may pagka-purple nga and bluish yung effect parts niya. Makikita nyo medyo clear and wala siyang masyadong bubbles compared sa iba. Kasi usually sa third party kits, makikita nyo talaga yung quality ng effect parts nila, lalo sa mga ganitong malaki. And makapal din yung runners niya. Solid din yung feel. Di ganun kanipis, pero ano lang, caution lang kasi medyo matutulis yung parts, lalo na yung sa mga dulo-dulo. Safety precaution na lang. Then ito din, malaking sheet ng effect part. Ang laki kita nyo. Then ito din, dalawang pares ng effect parts. Ito sa runner parts, kikita nyo yung armor niya medyo may silvery white na, and kung hindi siguro magre-register sa camera, pero kung makikita nyo siya in person, yung pagka metallic silver niya, mayroon parang, alam nyo yung parang oil slick, kumbaga may oil slick effect na yung runners. And syempre, usually, lagi naman na sa third party kits, undergated na lahat ng runners. Ito din, undergated siya. Then meron din gold parts. Nakita nyo, yung gold parts niya. Undergated din to, mga kahabi, undergated din. Kaya hindi na kayo masyadong mahihirapan maglinis compared kung hindi undergated yung kits. Ito may normal na white. Makikita mo wala siya masyadong molding degradation dun sa plastic. So okay siya at okay din yung quality. Wala masyadong molding degradation. And then yun, undergated nga lahat. Then yung details, tignan nyo, makikita nyo yung details sa mga armor parts. Solid siya, okay to kung pipinturahan nyo or kung magko-custom paint kayo. Maganda tong pang-practice kung first time kayo mag-airbrush or may experience kayo sa tong solid project mo. Madami kasi siyang pwedeng gawin sa design pa lang ng kit. Ito, silver part naman, para siyang gunmetal yung itsura, gunmetal yung paint. Then wala din masyadong molding degradation. Ito, another clear part, set part din siya, effect parts. Then ito yung sa hands, may set siya ng hands, open, trigger hands. Ito. So, di kayo mga problema kung mawalan mo kayo ng isang daliri sa pag-build. Madami siyang extra. Ito sa inner frame. Kita nyo naman, malaking kit to. So, sa inner frame pa lang, makikita nyo na malaking kit ang Firelord. Then, undergated din siya. Halos lahat ng 90% sa runners niya undergated. Then, yung base. So, nakikita nyo yung action base niya. Hindi kayo mahihirapang
maghanap ng action base para sa kanya. Then ito pala, naka water slide decals po yan sa third party kits. Kita nyo may separate color, syempre effect parts na siguro yon. Kikita nyo naman sa design kung ano yung nakikita nyo sa design, yun din yung sa water slide decals nya. Ito yung manual. Then makikita nyo sa manual may kulay na kung ano ang tamang position ng joints kung paano nyo i-assemble. Hindi katulad ng sa ibang manual na halos black and white lang, medyo nakakalito. Then nakita nyo naman, nakaseparate na yung runners dun sa piece na bubuuin nyo. So hindi kayo masyadong mahihirapan declutter nung kailangan nyong i-build. So kung gusto nyo lang i-build ngayong araw is yung ulo lang. So ito lang, kunin nyo lang yung runners A, B, H, M, W. Yun lang para mabuuin yung ulo. Then hindi na kayo mahihirapan i-assemble dahil parang pinapakita na talaga dito kung ano yung position, kung anong unang part ang ikakabit nyo dun sa ina-assemble nyo. Then ito lahat ng runners makikita nyo. Pwede nyo dyan i-runner check kung bagong bili para makita kung may kulang ba or wala. Ito nakikita nyo to, may blue or purple na sign. Hindi natin mabasa pero parang Chinese character. Ang indication niyan, pwedeng, kunyari sa W part na to, sa W runner, pwedeng mamili kayo kung purple or blue ang gagamitin nyo sa effect part na yon. Same as dito sa ilang to, 1, 2, 3 na runner, pwedeng yun. Or pwedeng combination ang gamitin nyo. Nasa sa inyo na yun kung anong kakalabasan ng firelord nyo ang gusto nyo maging itsura. Then ayun lang. Madali naman ito, nakikita nyo. Nandito din yung manual. Ito katulad nito, example. Kinombine niya yung violet and blue para magmukhang ganyan. Okay naman, solid for the Firelord na 1:100 pala to sa mga magtatanong. Malaking kit to pero hindi to parang scaling ng MG. Siguro ang scaling nito parang kasing halos sinlaki ng isang perfect grade na halos na normal kit ng Bandai. Dahil sa mga third party ay normal na yung mga solid na laki ng mga kits. Kaya hindi kayo magsisisi kung ito yung i-collect nyo or ito yung mga trip nyo kits, lalo na yung mga mahihilig sa mga big kits, big mecha kits. So hindi kayo magsisisi dito. Yun lang. Thank you.